Ang ating ebanghelyo ngayon, Sabado, Marso 22, ay mula kay San Lucas, chapter 15, verse 1 to 3, 11 to 32. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, bigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya doon sa mga bisyo at lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong yan, na nilustay ang inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sayo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection sa araw na ito ay mula kay Brother Bernie Marco ng Family of God's Servants. Magpatawad sa sarili at sa iba. Ang kwento ng alibughang anak
ay nagpapakita ng walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit gaano pa tayo kalayo sa Kanya. Sa simula, ang mga Pariseo at mga Eskriba ay nagrereklamo dahil si Jesus ay nakikisama sa mga makasalanan. Pero sa kwentong ito, ipinakita ni Jesus na ang mga nawawala ay mahalaga sa Kanya. Ang alibughang anak ay nagkamali sa kanyang naging desisyon na nagbigay ng daan para sa kanyang kapahamakan. Pero sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, nang siya ay magdesisyon na bumalik, siya ay muling tinanggap at niyakap ng kanyang ama. Ang eksenang ito ay napaka-emosyonal at puno ng pag-asa. Ipinapakita nito na kahit gaano pa tayo kalayo sa Diyos, palaging may pagkakataon para sa pagbabalik loob. Minsan, tayo ay nakakaranas ng panghusga dahil sa ating mga pagkakamali, tulad ng nakatatandang kapatid ng alibughang anak. Pero ang mensahe dito ay ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga gawa kundi sa Kanyang biyaya. Ang pagbabalik ng alibughang anak ay simbolo ng ating pagbabalik sa Diyos at ang Kanyang pagtanggap sa atin ay isang paalala na palaging may pag-asa. Sa ating buhay, mahalaga na matutunan nating patawarin ang ating sarili at ang iba. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nag-aanyaya sa atin na bumalik kahit gaano pa tayo kalayo. Sa huli, ang Diyos ay laging nandyan, handang tumanggap at magbigay ng bagong simula. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po kaming patawarin ang aming mga sarili at ibang tao sa aming pagkakamali. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.